Ako sa ating presidente. Openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yon, na-furious ako kasi inaamin ko hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang after noon talaga, binabaan ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita, pera, tapos minsan nilalagay pa sa, sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, nung September, tapos October, pagka November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Nung November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-re-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para matakot kami na bumaliktad daw. So at that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, nashock ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka si PRR Day. And then ang worst is nakita ko na merong drugs na ini-involve din na si Presidente Duterte. So nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGK. So, dapat, yung drugs naman. First draft, sabi niya, ito nga, ipapasa ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos, pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then, nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na nung December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-usap, never sila nagsalita na mga kundi sasabihin nila, hanapan natin ng paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung yung testimonyo mo, muhagsak mo, Bisaya pa, muhagsak lagi na si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kay kanang nakasabot di ako libel o kanang forgery. So, nangita ko paagi, kay di man ko nila, ayaw nila akong pauwiin dito sa Mindanao. So, mahanap ako ng paraan. Sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan uwi muna ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko. Which is, wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So, pagdating doon sa December, andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madre, sa May Makati, sa Kanosyan Sister. Bago nila ako pinadala doon, kinausap nila ako, huwag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. So, tao lang tayo, minsan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So after yung Kanosyan kasi, nung nalaman nila na meron akong kinakausap na isang Madre doon, natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang Madre. So nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na kumbento. So doon, binawalan talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na mag-discuss kami regarding sa affidavit, doon kami sa conference room, doon sa Holy Spirit, doon sa may Betigo, merong eskwelahan doon at the same time, merong kumbento doon ng mga Madre.